taking away my breath when you tell me that you think it's hopeless. Pupunta kami ng aking minivan na si Netoy sa Bicol. Tama yung narinig nyo. Pupunta kami sa Bicol at yun ang pinakamalayong lugar na pupuntahan ko kasama si Netoy. Pero hindi sa video na to. Dahil ang mapanood niya sa video na to ay ang isa sa mga unang preparasyon na gagawin natin para masigurong maayos at nasa kondisyon si Netoy kapag bumiyahe tayo. 400 kilometers papunta at 400 kilometers din pabalik. Aba, hindi biro yung distansya na yon. At dahil kasama ko ang pamilya ko sa biyahe na to, dapat masiguro ko na ready talaga si Netoy. At isang napakagandang gamit na pangbiyahe ang makikita nyo sa video na to. Okay ba yung lalagyan na nilagay ko dito sa ibabaw? Para yung mga magagaang lang naman na gamit, kagaya ng kumot, yung mga unan, yung mga neck pillow, tsaka yung mga manika ni Scarlett na niyakap niya kapag bumabiyahe kami. Tsaka ito pala, yung dalawang airbed natin. Magagaang lang naman yan. Niligyan ko ng ganito. Hindi ko alam yung tawag dito, pero nakita ko lang sa online. At okay naman, good decision siya na nilagyan natin ng ganyan. Kasi nagkaroon tayo ng additional tsaka extra na storage. Yan yung isa sa advantage ng high roof yung minivan. Kasi dalawang klase, 'di ba, yung mga minivans natin, merong low roof tsaka merong high roof. So dahil high roof, ang laki pa nung headroom, kaya nalagyan ko pa ng ganito. Okay na, halos okay na yung mga kailangan ko dito sa loob ng no build camper van natin na si Netoy. Almost siguro mga 80 to 90% ng mga kailangan namin pag bumabiyahe nandito na. Syempre napaka-importante nung mga gamit natin, lalo na yung power station. Yung power station natin, yung pinagkasaksakan natin ng mga kung ano-anong mga gadgets, ilaw, mga vlogging equipment. Syempre napaka-importante niyan kapag bumabiyahe tayo, pang-charge ng mga ganito, pang-charge ng cellphone, laptop, pag may kailangang trabahuhin on the road, saksakan ng electric pan sa gabi, pag matutulog na. Kaso ang isa sa worry ko talaga kapag nasa biyahe is paano kapag naubusan ng charge yung power station. Meron naman diyang cigarette lighter port, pero mabagal kasi mag-charge yun. Sa cigarette lighter port, habang naka-on yung makina ng sasakyan, pwede ka mag-charge doon ng mga power station. Kaso mabagal mag-charge yung sa cigarette lighter port. Na solusyonan na ng Bluetti yung problema na yan. Nasolusyonan na nila. Ito yung solusyon. So nagpadala sa atin ang mga kaibigan natin from Bluetti, Charger 1 DC charger. So basically ang ginagawa ng charger na to ay habang umaandar yung sasakyan, so parang cigarette lighter port din, habang umaandar yung sasakyan, pwede mong isaksak sa kanya yung mga portable power station natin. Pero ang advantage is 6 times faster yung charging nito compared dun sa cigarette lighter port. So halimbawa, bumiyahe ka ng 1 oras lang na naka-charge yung mga power station natin gamit ang Charger 1, para kang 6 na oras na bumiyahe habang nagcha-charge sa cigarette lighter port. Times 6 nga eh. So ganun siya kabilis. May kasabihan nga tayo, di ba? Sabi, time is gold. So yung 1 oras tsaka 6 hours, malaking diferensya yun. Sa loob lang ng 1 oras, parang nag-charge ka ng 6 na oras sa cigarette lighter port kapag dito ka nag-charge sa Charger 1 ng Bluetti. Kaya ang gagawin natin para sa video na to ay install natin. Magdi-DIY ako. So susubukan ko na ako yung magkakabit. Nasilip ko naman na ito, nabuksan ko na, binalik ko lang dito sa box. So ito yung mismong Charger 1 na gawa ng Bluetti, alloy. Gawa siya sa alloy, tapos medyo may kabigatan. So alam natin na hindi tinipid yung laman sa loob, no? Ayan, alam nyo yan. Ito yung kinakabit dun sa solar panel kapag i-charge yung mga power station. So kung ang portable power station ninyo ay Bluetti brand, 100% gagana lahat yan. Basta pwedeng i-charge ng solar panel, gagana sa Charger 1 yung mga Bluetti power station ninyo. At good news, ito nakakatawa, kahit hindi Bluetti yung power station ninyo, basta compatible ang adapter na to, pwedeng gamitin ang Charger 1 para i-charge yung kahit anong brand ng power station. Actually almost 95% ng ibang brand na hindi Bluetti ay compatible sa Charger 1. So titestingin natin mamaya to sa Bluetti AC70 at susubukan din natin doon sa isa ko pang power station na hindi Bluetti. At ito pa yung mga wires na kasama niya.
Haba eh, no? Naka-design kasi siya sa ano eh, yung abot hanggang dun sa hood ng makina. 'Di ba, karamihan naman ng mga sasakyan, yung mga engine tsaka battery ay nandoon sa harapan. Ito kasing si Netoy, ang battery niya ay nandito. So masyadong mahaba to, itong wire na to para sa setup na gagawin natin. Pero wala naman akong choice, so i-roll ko na lang yung mga sobra. Pero kung ang sasakyan nyo, yung battery ay nandun sa harapan, nandun sa may bandang hood, perfect to, napakahaba, hindi kayo mabibitin. Tapos may kasama rin siyang switch to, pang on and off. Nakita ko na, napakasimple lang niya i-install. Ayan lang oh. Oh, ayan yung diagram oh. So, battery ng kotse, Bluetti Charger 1, tapos power station. So, i-connect mo lang yung isang wire dun sa battery, papasok mo dun sa Charger 1 yung dulo, tapos kukonek mo dito yung output papunta sa power station. Bago ko pala maikabit sa battery, kailangan ibaba ko lahat to. Dahil nga yung battery ni Netoy ng mga Suzuki DA ay nandito. So tanggal muna lahat to. Ito legit to ah. First time ko lang nakita tong sahig na to. First time ko kasi natanggal yung sapin na yan. So ibig sabihin, kahit minsan hindi ko pa nakita yung baterya niya. Saan dadaan yung kable dahil silyado. So may mga kailangan tayong i-DIY dito ngayon. Malalaman natin pag nabuksan natin yun namin. Pero syempre dahil magsisimula na tayong gumawa dito, hawak tayo mamaya ng mga electrical parts. Kailangan meron tayong safety gloves. Rubberized yan, insulator. Iwas kuryente, iwas kalyo. Size 10. Oh, dahil first time ko makikita to, samahan nyo ako. First time natin masisilip yung baterya ni Netoy. Sa itsura nito. Dumi. Dumi. Ang liit lang pala, no? Ang liit lang ng baterya. Lilinisin ko muna. So Dynapower pala yung baterya niya. Shoutout Dynapower, baka naman luma na to. Bali, ang una pala natin dapat isipin ay kung saan natin i-install or ilalagay itong Bluetti Charger 1. Ngayon, ang naisip ko, kasi since i-charge ko yung mga power station natin dito sa likod, dapat nandito siya sa likod. At ang maganda naman doon, nandito lang din sa likod yung battery, kaya hindi masyadong malayo yung mga parts na kailangan niya. At nakita ko, meron ako ditong yung mga DA17, may butas dito eh. Galing ko lang to. Ayan. So may butas dyan. At diyan ko siya lalagay. Tutornilyo ko pa ganun. Ang maganda kasing nakatornilyo, halimbawa may mga biyahe tayo na malubak, rough road. Ano lang siya dyan, stable lang siya. Kaya tutornilyo natin yan. So ayan, dyan siya mapupunta. Bali, from the battery, yung wire gagapang yan, papasok dito sa input. Tapos yung isang kable, lalabas dito sa output, napapunta dun sa power station pang charge. Mukhang okay naman to. So para maikabit natin itong wire, may kasama siyang Allen wrench, na sukat doon. Luluwagan mo lang doon sa output. Ikakabit ko na muna to, tapos mamaya na yung input na galing sa battery. Ayun na, nakabit na natin. Ayun na. So ito yung output, kakabit na lang natin dito yung wire mamaya ng pang charge sa mga power station. Kailangan na lang natin ilagay ngayon yung input na galing sa battery. At ito yung medyo komplikado kasi hindi ko alam kung saan ko idadaan. Dahil pag sinara na ulit itong plate, itong takip niya, hindi ko alam kung saan lulusot yung wire. Pero iniisip ko ngayon, baka padaanin ko sa ilalim. Sisilipin ko baka may ano, pwedeng pagdaanin. Yun, silipin natin kung may daan dun, kung may lulusot natin dito, tapos lalabas sa part na to. Tingnan natin. Kaya parang wala ah. Oops. Walang pwedeng daanan sa part na to. Ayan. Magana yung Bluetti natin. I-charge niya yung cellphone, tapos kinabit ko kanina yung
electric fan. Pero pinatay ko muna kasi maingay sa video eh. So saan tayo? Gagalaw na tayo dito sa may part ng battery. Paalala, huwag natin kakalimutan na dapat naka-off syempre yung makina para mas safe tayo, di ba? Ang haba pala nito. Sakto talaga siya kung yung battery ng sasakyan mo ay nasa hood. Kasi na ito ay nandito sa gitna eh. Tignan nyo. So naikabit na natin dito yung positive, negative. Ayun yung wire, ang haba ng sobra. Tapos nakapunta dito, naka-off yan ha, naka-off pa tong parang circuit breaker or switch nya. Ito yung input, papusok dito sa charger 1. And then ito yung output, dito natin ikakabit yung ating mga portable power station. Moment of truth, testing. Ikakabit ko na tong adapter na to dito sa output. Ayun na. So ito na, nakakabit na to dito. Pero naka-off pa tong switch natin. Tapos ito naman ay isasaksak natin dito sa DC PV. Ayun na. Buksan natin yung makina, tapos saka natin buksan yung switch. So ayan, naka-on na yung makina ni Netoy. Pwede natin buksan yung switch for testing. Actually naka-on pa naman siya. Pero mapapansin nyo, output lang. Kasi nakasaksak itong ilaw natin, itong ilaw na to. Nakasaksak sa kanya. Para syempre maliwanag yung Bluetti Charger 1 nakikita nyo. Dito sa kabila kasi input. So dapat magbago yung numbers dito kapag in-on ko ito. Ayan, ito pag in-on ko yan. So testing natin. On. Magbiblink daw yan eh. Ayun, nag-blink, nag-blink. Uy, mabilis na blink. Pag umi-steady, ayan na, wala pa. Pag umi-steady raw yung green, charging na. Tingnan natin kung ano nang nangyayari. Ayun na! Ayun oh! Ayun, charging na! Ayan na, DC input charging. Solid! Successful! Ayan oh, charging. So meron siyang 222, 25, 24. Tika, na-overwhelm ako. DIY lang ginawa natin, do it yourself lang, na-install natin yung Bluetti Charger 1. At ayan, kita natin oh, ang bilis ng charging oh. Oh, 224 watts, stable na siya. Input, DC input. Galing dito, ayan yung connection ha. Ayan. Galing sa charger 1 pa ganun. Tapos ito yung wire papunta sa battery. Success. Ang sarap sa pakiramdam. Sorry kung may mga electrician dyan or mekaniko dyan na basic lang sa inyo to. Sa akin, kagaya ko kasi na hindi naman ako mekaniko, hindi ako car electrician. Ako'y simpleng may-ari lang ng isang simpleng minivan. Masaya ako. Masarap sa pakiramdam namin yung mga ganitong simpleng accomplishment na nakakapag DIY kami sa mga sasakyan namin. Ayan, tuloy-tuloy lang yung ano. Oh, input. O kanina 93% lang yan, di ba? O ngayon 94 na. Oh, ang bilis. Yun, charging pa rin, solid. Pero off ko muna. Ayan, pinatay ko. So ayun, nawala na rin ng input. Kasi kagaya ano nabanggit ko kanina, sabi ng Bluetti, gumagana rin daw yung Charger 1 kahit anong brand ng power station. 95% ng mga different brands ng power station sa market pwede rin i-charge gamit ang Bluetti Charger 1. Subukan natin. Meron ako ngayon ditong meron ako ditong EcoFlow na meron ding saksakan ng ng PV, yung pang solar panel, at pwede rin sa Bluetti Charger 1. Subukan natin dito. So ayun, bunutin ko muna ito. Akin na muna yan. Tapos saksak natin dito sa kabila. Yan, ibang brand na to ha. Ibang brand ito ng power station. Hindi ito Bluetti. Ito ay EcoFlow. So ayun, kita nyo naman, zero yung input. Buksan natin yung switch nung Charger 1. Yeah. Nakakabit dito sa likod. Ito na. Ayun yung wiring. At kitang kita natin. Woohoo! EcoFlow, gumagana. Ayan o, kita nyo ha, charging siya o. Ayan o, EcoFlow yan. Ayan, nakakabit sa, ayun yung wire, nakakabit sa Bluetti Charger 1.
So yun na nga, 95% ng ibang brand ng power station na nasa market kayang i-charge ng Bluetti Charger 1. So yun. Kung naiisip nyo na baka hindi compatible si Bluetti Charger 1 dahil iba yung power station na brand ninyo, nagkakamali kayo dyan. Basta meron yan pang charge nung sa solar panel, yung PV na nakalagay. Nakita nyo yung tsura kanina nung pangsaksak. Yun. Gagana si Bluetti Charger 1. Solid na ito. Grabe talaga yan. Ayun, tuloy-tuloy lang Alright, charging. Ang bilis niyan, man. Binili ko na dito sa Bluetti. Nandito na siya. Charging. Gamit yung Charger 1. Pero kung gustong subukan ang iniisip ko kasi, paano kung makalimutan kong patayin itong switch, tapos nakapatay na yung makina ng sasakyan, magcha-charge pa ba siya? Yun yung gusto ko malaman. Siyempre kasi pag nagtuloy-tuloy siya ng charge nang nakapatay yung makina ng sasakyan, malulobat yung battery. So experiment time tayo. Papatayin ko yung makina. Pakibantayan papatayin ko yung makina, tapos tingnan nyo kung hinto yung charging. Teka lang. Ayan, naka-off na yung makina. Charging pa rin siya. Ayun. Kita nyo? Ayan. So parang ilang segundo bago siya totally hindi na nag-charge nung pinatay ko yung makina. Ibig sabihin, kahit hindi ko patayin yung switch, ayun naka-on pa yan walang daya yan. Naka-on yan. Kita nyo ba? Ayan, naka-on pa rin siya. On. Hindi ko pa si-switch off yung switch, pero nung pinatay ko yung makina, huminto na rin siya ng pag-charge. So safe na safe yung mga batteries natin. Dahil kahit nakakabit sa kanya, nakakonekta si Charger 1 dito sa battery papunta dun sa power station, basta naka-off yung makina, hindi na magcha-charge at safe yung ating mga car battery, panalo yun. Ayun zero, diba? Bluetti, whoever invented this from your company is a genius. Okay na to. Pero bago ko problemahin yung pagsasara nito, kasi medyo may gagawin pa ako dyan ng space para dito sa wire, gusto ko lang ibigay yung iba pa mga features ni Bluetti Charger 1. Ang kaya niya i-deliver na charging power maximum is 560 watts. Kung nakita nyo kanina, nasa 250 plus lang kasi mababa lang yung voltage na nakaset. Pero kung isa-set mo siya sa mas mataas na voltage, na kung ano yung limit ng power station mo, kaya niyang i-deliver hanggang 560 watts na charging. Sobrang bilis nun at mabilis mo talagang mai-charge yung power station mo pag bumabiyahe kayo. Isa pang nakakatuwa sa kanya, meron siya ditong cooling system. So meron dyan parang exhaust fan na kapag medyo mainit na siya, ilalabas lang ng ilalabas yung heat energy na yon. So hindi tataas yung temperature, malabo siyang mag-overheat. Napakaganda ng pagkakagawa sa part na yon na may cooling system si Bluetti Charger 1. Protektado si power station, protektado si battery, hindi siya mag-short circuit. Meron siyang reverse connection, under voltage. So napakaganda yon, protektado yung power station ninyo. At higit sa lahat, meron siyang cellphone application kagaya din ng ibang mga Bluetti power station natin. Pwede mo siyang i-connect dun sa Bluetti app at kontrolin kung ano yung mga settings na gusto mong gawin sa kanya habang ginagamit mo siya through your cellphone application. So kung gusto mong taasan yung voltage, yung kailangan na voltage requirement is medyo mataas para doon sa power station mo, pwede mo siyang i-adjust using your cellphone application. So napaka-convenient, no? Napakagandang feature sa pag-manipulate at pag-set ng mga kailangan mong settings para dito sa Bluetti Charger 1. At itong pinakauling sasabihin ko, baka hindi nyo kayanin, kumapit kayo dyan. Sabi ng Bluetti, ito raw Bluetti Charger 1 ay merong 2 years warranty. Solid. Bluetti Charger 1 number 1. Peace out.